Sa kabila ng mga usap-usapan at espekulasyon, nilinaw na ni Ja Morant na handa siyang tanggapin ang anumang papel na ibibigay sa kanya pagdating niya sa Portland Trail Blazers. Kaugnay nito, naniniwala ang head coach ng Portland na si Micah Nori na tutuparin ni Morant ang kanyang sinabi. Ayon sa kanya, handang unahin ng star guard ang kapakanan ng koponan at ang layuning manalo. Hindi ko masasabi ng tiyak, sabi ni Nori sa SiriusXM NBA Radio tungkol sa pahayag ni Morant ukol sa kanyang magiging papel sa Trail Blazers. Naniniwala ako sa sinasabi ng isang tao, maaari niyang sabihin iyon at kung dumating man sa puntong kailangan niyang tanggapin ang ibang papel, sasabihin ko lang, uy, sinabi mong wala kang pakialam doon, una sa lahat. Pero ang ikalawa, talagang naniniwala akong ang mga manlalarong tulad ni Ja, Dame, Damian Lillard at Jrue Holiday na marami ng pinagdaanan at may sapat na karanasan ay gusto lang manalo. Ang pinakamahalagang bagay ay ang manalo. Kung mailalagay mo ang sarili mo sa posisyong makamit iyon, maging bilang starter o manggaling sa bench, basta nakukuha mo ang iyong mga minuto sa paglalaro, hindi ko sasabihing madali iyon. Pero iyon ang pinakamahalaga. Marami ang nagulat at nagtaka sa naging desisyon ng Blazers na gawin ang trade na ito, lalo na't mayroon na silang siksik na backcourt na binubuo ni na Damian Lillard, Jrue Holiday, Scoot Henderson at Shaedon Sharpe. Dahil dito, may mga nagdududa rin kung paano maisasama ng Portland si Morant sa kanilang sistema. Bukod sa pagiging isang ball-dominant na manlalaro, kilala rin si Morant sa kanyang mga naging issue sa pag-uugali at mga kontrobersiya sa labas ng court noong mga nakaraang taon. Sa huli, nananatiling matatag sina Nori at ang Trail Blazers sa kanilang desisyong isama si Morant sa koponan, sa kabila ng pagdududa ng marami kung paano nila maisasama ang 3 beses na NBA All-Star sa kanilang sistema ng paglalaro. Samantala, patuloy ang Miami Heat sa kanilang pagsasaayos ng koponan ngayong off-season at posible ring makuha nila ang serbisyo ng isa pang magiging Hall of Famer sa hinaharap. Ayon sa mga ulat, si Russell Westbrook ay isa sa mga pangalang dapat bantayan bilang posibleng huling dagdag sa roster ng Heat. Gayunpaman, may isang malaking kondisyon na maaaring makaapekto sa posibilidad na mapunta siya sa South Beach. Ayon kay Stefan Bondy ng New York Post, isa si Westbrook sa mga pangunahing kandidatong lumagda sa Miami maliban na lamang kung pipirma rin doon si LeBron James. Ayon sa isang source ng liga, si Russell Westbrook ay isang kandidato upang sumali sa Heat, ngunit hindi kung pipirma si LeBron sa Miami, isinulat niya. Sa kasalukuyan, si Russell Westbrook ay isang unrestricted free agent at malayang makapipili ng kanyang susunod na koponan. Noong off-season ng nakaraang taon, lumagda siya sa Sacramento Kings sa isang taong kontrata na nagkakahalaga ng $3.6 million. Magiging isang nakakaintrigang sitwasyon kung mapupunta si Westbrook sa Heat. Ang posibleng pagsasama nila nina Giannis Antetokounmpo at Bam Adebayo ay maaaring magdulot ng hamon sa spacing at outside shooting ng koponan. Gayunpaman, ang walang kapagurang enerhiya, agresibong paglalaro at determinasyon ni Westbrook ay maaaring maging mahalagang bahagi ng sistemang isinusulong ni head coach Erik Spoelstra at ng kilalang Heat culture. Dahil sa hindi naging matagumpay na pagsasama ni na Westbrook at LeBron James sa Los Angeles Lakers, tila hindi malamang na pareho silang pumayag na muling magsama sa iisang koponan kahit pa sa Miami. Samantala, nananatiling isa ang Miami Heat sa mga pangunahing koponang may pagkakataong makuha ang serbisyo ng 41-year-old na superstar na si LeBron James. Speaking of LeBron, ang Golden State Warriors ay itinuturing na ngayon bilang isa sa 2 pangunahing paborito upang makuha si LeBron James. Sa free agency, kung saan ang Cleveland Cavaliers na lamang ang itinuturing na mas malaking karibal. Malaki ang itinaas ng tsansa ng Warriors na makuha si James matapos ang pakikipagkita ng 41-year-old na superstar kay Draymond Green noong nakaraang weekend. Pinakabagong odds sa LeBron James sweepstakes. Cleveland Cavaliers 42%, Golden State Warriors 30%. Sa kanyang podcast nitong Lunes, inilarawan ni Green bilang nakakabaliw ang kanyang recruitment pitch kay James. Sinabi pa niyang naniniwala siyang ang kanyang mga sinabi ay magpapaisip ng mabuti kay LeBron tungkol sa posibilidad na sumali sa Warriors. Magiging baliw naman ako kung ilang araw na ang lumipas at hindi ko man lang siya kinausap at sinabing, "Uy, kailangan nating mag-usap. Ano ba talaga ang nangyayari?"
Siyempre ginawa ko iyon, pahayag ni Green. Siyempre matindi ang naging pitch ko. Sa tingin ko mahusay naman ako sa ganoong bagay. Pero hindi ibig sabihin noon na may mababago agad o may mangyayari kaagad. Pagpapatuloy niya. Sa mga bagay na ibinahagi ko sa kanya, naniniwala akong tiyak na mapapaisip siya ng mabuti. Hindi ko iniisip na nakapagdesisyon na siya. Pero kahit sabihin nating nakapagdesisyon na siya, sa tingin ko mapapaisip ko pa rin siya ng 2 beses. Yun ang mahalaga. Warriors, patuloy na hinahabol si LeBron James. Bilang bahagi ng kanilang pagsisikap na mahikayat si James, kinuha rin ng Warriors ang dating head coach ng Los Angeles Lakers na si Frank Vogel bilang kanilang bagong associate head coach. Hindi pa rin tiyak kung sapat na ang recruitment pitch ni Green at ang pagkuha kay Vogel upang tuluyang mahikayat si James na piliin ang Golden State. Samantala, sinabi rin ni Shams Charania ng ESPN noong linggo na nalampasan na umano ng Warriors ang Miami Heat at Philadelphia 76ers sa listahan ng mga koponang may tsansang makuha si James. Ayon sa kanya, ang Cleveland Cavaliers na lamang ang itinuturing na mas malaking banta sa Warriors sa karera para sa 4 na beses na NBA Most Valuable Player, MVP. Idinagdag pa ni Charania na malaki ang naging epekto ng mensahe ni Green kay James habang patuloy nitong pinag-iisipan ang kanyang susunod na destinasyon. Napakalapit nilang magkaibigan at sigurado akong ginagawa ni Draymond ang lahat ng kanyang makakaya upang mahikayat si LeBron James na sumali sa Warriors, sabi ni Charania sa SiriusXM NBA Radio. Sa tingin ko, iyan mismo ang nangyayari. Batay sa nalalaman ko, lubos na determinado si Draymond na bumalik sa Golden State. Si Green, na tumangging gamitin ang kanyang player option para sa 2026-27 season, ay inaasahang pipirma ng panibagong kontrata sa Warriors kapag natapos na ang free agency saga ni LeBron James. Si Andre Iguodala ay hindi sinusubukang hulaan kung saang koponan pipirma si LeBron James. Ngunit alam niya kung saan niya gustong makita itong maglaro. Inamin ng dating forward ng Golden State Warriors na gusto niyang makita si James na makipagsanib puwersa kay Stephen Curry matapos pangunahan ng 2 ang Team USA sa pagkapanalo ng gintong medalya sa 2024 Paris Olympics. Kung isasaalang-alang kung nasaan na sila sa yugtong ito ng kanilang mga karera at ang ginawa nila sa Paris, sabi ni Iguodala. Sa palagay ko, si LeBron James ang maaaring pinakamatalinong manlalaro ng basketball na nakita ko. Para sa kanya na makalaro ang isang katulad ni Steph Curry, ang makita iyon kahit isipin pa lang, iyon ang nagpapataas ng interes at lalo pang nagpapamahal sa laro ng basketball. Sa kasalukuyan, nananatiling unrestricted free agent si James at kabilang ang Golden State Warriors sa mga koponang patuloy na inuugnay sa kanya habang nagpapatuloy ang kanyang free agency. Gayunpaman, marami pa rin sa loob ng liga ang naniniwalang ang Cleveland Cavaliers ang pangunahing paborito at ang Warriors upang makuha siya. Kung mangyayari nga ba ang paglipat niya sa Golden State ay ibang usapin na. Gayunman, naniniwala si Iguodala na sapat na ang posibilidad na iyon upang pukawin ang imahinasyon ng mga tagahanga ng basketball. Karapat-dapat siya sa lahat ng atensyong natatanggap ng kanyang free agency, sabi ni Iguodala tungkol kay James. Maaaring maging napakagandang pagkakataon iyon. Lahat tayo ay tututok, gusto man natin o hindi. Kung sakaling magsama sila sa iisang backcourt, maituturing itong isa sa pinakakaakit-akit na tambalan ng 2 veteranong superstar sa kasaysayan ng liga. Ngunit sa ngayon, nananatili lamang itong isang posibilidad. At isa itong sitwasyong mahigpit na babantayan ng maraming tao sa NBA, kabilang na si Andre Iguodala.